Hi class, and welcome back to our classroom. Sa video natin ngayon, babalikan natin yung animation series natin gamit ang Adobe Flash Professional CS 5.5. Hi class and welcome to our classroom. Are you ready? Ayan, so meron tayo ditong stage. Adjust lang natin ng konti. Click natin yung stage para pwede natin palitan yung size. Ayan. So, lakihan natin. Gawin natin 700 yung there you go, yung width. And the height is 500 siguro. There you go. So, pwede naman natin tong i-manual. Nabanggit natin to sa ating previous series for the changing of size of our stage. So, basically, yung stage natin ay color white. So, kung gusto natin yan palitan ng ibang color, pwede rin naman. Ayan. Ayan. So, white mo nang gamitin natin para makita natin yung mga ilalagay natin sa ating stage. So, ang pag-uusapan natin dito ngayon ay ang paggamit ng bone tool. So, sa previous video na in-upload natin, meron tayong demonstration of creating or using bone tool sa ating stickman. This time, gagawa naman tayo ng ibang image kung saan pwede naman natin i-apply yung bone tool. At isa sa mga images na madaling lagyan ng bone tool ay ang spider. So, kasi yung mga legs niya ay pwedeng hatiin into different parts para malagyan ng bone tool at mapagalaw natin. So, umpisahan na natin para makabuo na tayo ng image with bone tool. Natin gagawin yung ating animation. Baba natin ng konti yung ating timeline para medyo malaki yung space natin. Okay, so yung first task natin, maglalagay tayo dito ng shapes kung saan ito yung magiging katawan ng image na pagagalawin natin mamaya. So, meron tayong layer 1 at yung ating first frame dito, makikita ninyo meron na siyang white na circle o ito yung tinatawag nating blank keyframe. So, alam natin na yung blank keyframe, ibig sabihin, ito na yung frame na ready na malagyan ng object. So, make sure selected yung blank keyframe na yon dito sa layer 1 natin para hindi naliligaw yung ilalagay nating shape. And then, punta tayo dito sa rectangle tool. Kapag nag-long press tayo, makikita natin na may iba pang shape sa loob niyan. So, piliin natin yung oval tool. And then, pag nag-drawing ako ng shape, tinatanggal ko yung stroke. So, ano naman natin yon? Option naman natin yun. So, in my case, tinatanggal ko po yung stroke. So, click ko lang po yung box ng color ng stroke. And then dito, sa right side, upper right ng kanyang color picker, meron ditong box na may slash na red. So, click lang natin yan para walang stroke yung ilalagay nating shape. Then this time, sa fill naman, yung fill color, ang gagawin natin, papalitan natin ng color. So, ang pipiliin kong color, medyo dark gray. And then, make sure selected yung first frame natin. And then, let's draw an image here or yung shape dito. Adjust na lang natin yung size kung anong size ang gusto natin para sa shape. Yan. So, yan yung ating shape. Selection tool natin. Pwede natin yan gamitin para ilagay natin sa position na gusto natin sa shape or sa stage natin rather. Ayan. Okay. And then, same layer, same frame, drawing tayo ng head part. So, ito yung lalabas na body ng gagawin nating spider image. Ayan. Okay. So, another drawing of oval. So, pwede natin palitan yung kulay ng head. So, darker pwede or other colors since gagawin naman natin siyang parang fictional dahil animated naman siya. So,
Pwede tayong pumili na ibang kulay dito, pero ako siguro darker color lang. I will draw here. Hindi ko muna siya isasama dito para makita ko lang yung size. Okay? Hindi ko muna siya ididikit sa aking naunang shape. So, pag okay na ako doon sa size, so, tatansya na lang natin. So, pwedeng yan yung mangyari. Kasi pag hiniwalay pa natin, ayan, natatanggal siya. So, bago talaga natin ikabit yung ating na-drawing na shape, siguraduhin natin na ayan, tama or final na yung paglalagyan natin or pagpupwestohan natin ng shape. Okay? So, siguro ako ito na. Okay na yan. And then, lagyan natin ng mata. Animated lang. Ayan, katuwaan lang naman. So, gawin natin yellow eye. So, bilog lang yan. Ayan. Okay? So, ito yung ating shape na sa first layer and first frame. So, kung nasa selection tool tayo, select natin yan. Pwede naman natin yan igalaw sabay-sabay. Okay? So, ayan na. And then, we'll make sure na ito ay magtatagal up to the longest time. So, tayo ay magsiset ng time niya dito. So, halimbawa, gusto natin up to 70th frame. So, press natin yung F5 para itong buong frame na to will just have the run for our image. Ayan. Ayan. So, hindi siya mawawala. Okay? And then, ang next naman natin, maglalagay tayo ng new layer. Ayan. Balikan natin yung layer 1. So, para hindi tayo malito, siguro rename natin body. Ayan. Nirename lang natin. So, para ma-rename yan, double-click nyo lang yung mismong pangalan. Ayan. And then, pwede na tayong mag-type. Okay? So, ito na yung ating body. Meron na tayo dito. Ayan. May layer na siya. So, meron tayo ditong layer number 2 na dinagdag natin kanina. At, syempre, meron din siyang frames. Ayan. Sa frame number 1 ng layer 2 natin, meron tayong blank keyframe. So, pwede tayo maglagay ulit. So, gamitin natin yung straight line. Ayan, nandito siya sa line tool. So, sa pag-line tool, syempre wala siyang fill. Ayan, naka-cross yung red slash natin. At yung stroke lang ang may color. So, dito, black yung color ng stroke natin. And then, yung thickness ng ating stroke or yung stroke height natin, papalitan natin. So, pag gumagawa ko nito, I'll make sure na medyo makapal yung aking stroke lines. Yan. Kaya yung stroke height rather. Para sigurado ako na kapag nilagay ko siya dito, makikita ko yung movement ng ating bone tool. So, gagawin natin, pag makikita natin na pag nag-drawing tayo dito ng line, so eventually nakikita ninyo nagsisigzag yung line. So, para mabawasan natin yan or hindi mangyari yan, press natin yung shift key sa keyboard and then i-drag natin yung line. Kita natin na diretso siya. So, hindi gumigewang-gewang yung line natin. Okay, so release lang natin. Again, nasa first frame pa rin tayo. Mapapansin natin yung white na circle kanina sa frame ay naging keyframe na. Or, ibig sabihin, may content na yon. Okay? So, sinelect natin yung frame natin at makikita natin yung line na yon ay may mga dots. Ganun din doon sa body ng layer. Pag na-select natin siya, may mga dots. Okay, so ibig sabihin selected yung object na yon na nakapaloob doon sa frame. So, click natin yung first layer, yung first frame rather ng layer number 2. Ayan. And then, punta tayo sa selection tool. So, tanggalin natin yung dots dun sa line. Selection tool tayo. Ang gagawin natin, itong line na to, i-divide natin into 3 parts. Okay? So, unahin natin yung first part dito sa taas. Ayan. Tayo na lang yung mag-estimate kung gaano kalaki yung adjustment or yung selection ng first part natin. So, ito yung first part natin. Makita natin yung selected area lang yung may dots. Yung sa dots na yan, right-click natin. And then, convert to symbol.
And then, lalabas yung convert to symbol by default symbol number 1. So, papalitan natin ito. Yan. So, ingat tayo sa paglalagay ng symbol name kasi isang beses lang natin magagamit yung symbol name per file. So, pag ginamit natin siya, kahit nambura na natin yung layer or object na pinagamitan natin ng symbol name na yon, hindi na siya magagamit ulit. So, per file yung gamit natin ng symbol name. So, para hindi tayo malito, 1A yung gagamitin natin and then press OK. Makita natin na symbol na yung part na to kasi meron na siyang blue line. Gagawin natin ulit ito dito naman sa lower part ng object natin. Medyo lilitan lang natin. Ito yung second part, medyo lilitan lang ng konti. Makikita natin, ayan na. Selected area na yung lower part, may dots na rin. Ulitin lang natin yung proseso. Convert to symbol. And then this time, 1B naman. Ayan. So, okay natin. And then, so meron tayong first part and then second part. So, yung mapupunta natin, yung gitna, hindi pa natin nasa-select. So, madali lang siyang makita kasi tingnan natin yung sa first part, yung cursor, nagkakaroon siya ng 4-headed arrows. Ganun din dito sa baba, sa lower part. So, para makita natin yung kailangan nating iselect doon sa gitna, which will be the third part of our stick, tingnan natin yung cursor, meron siyang curve doon sa dulo or sa ilalim ng cursor na yon. Pag lumabas na yung ganyang cursor, click nyo lang yung line na yon at automatic niyang isa-select yung part na yon, yung hindi pa nasa-select na part. So, ulitin lang natin yung proseso doon sa mismong dots, right-click, convert to symbol, assign the name, and then press OK. So, makikita natin, first part, second part, and third part. Make sure lang po natin na naka-selection tool tayo. I-highlight natin yung buong stick. Makikita natin may straight blue line na yan. So, ibig sabihin lahat yan, meron ng assign symbol. Right-click lang natin, and then distribute to layers. Pag distribute to layers natin, tingnan natin yung dito sa ating layers, yung inassign nating symbols kanina, eto na siya. Ang gagawin natin, para hindi tayo medyo makonfuse, arrange lang natin ito. Ayan. And then select natin yung 1A, which is the first part of the line. Ayan. And then, dito sa toolbox, meron tayong bone tool. Isa-select natin yan at i-apply natin sa ating line. Okay, so this time, i-apply na natin yung bone tool. So, yung bone tool natin, nandito siya sa toolbox. So, makikita natin kagad yung korteng bone dito. Pag nag-long press tayo dyan, ayan, makikita mo yung iba pang options for bone tool. Meron tayong bind tool, pero ang gagamitin natin ngayon ay bone tool. At kapag na-select natin yung bone tool, makikita natin sa properties yung properties ng bone tool na gagamitin natin. So, tandaan natin, itong line na to ay divided into 3, ay apply natin yung bone tool. So, sa pag-a-apply ng bone tool, dapat conscious tayo kung paano natin inilalapat yung bone tool, no? Joint to joint yung paglalagay ng bone tool natin. But this time, dalawang beses natin lalagyan ng bone tool. So, make sure nakaselect sa first layer natin dito, yung layer natin sa symbol kanina, 1A. Naka-bone tool tayo. Click natin yung cross dun sa first part, yan yung 1A. Click, left click natin, and then drag natin dun sa dulo ng ating joint. Dun kung saan nagmi-meet yung first part natin, yung 1A at 1C. So, dito siya nag-meet. Ayan. So, makikita natin, magka-join na yan dalawa. At malalaman natin na successful yung first part ng bone tool natin kasi nagkaroon na siya ng armature. Yung armature, siya yung structure na magko-connect sa lines natin mamaya kapag pinapagalaw na natin. So, may bone tool na to, hindi pa siya tapos. Lalagyan pa po natin ng isa. From this joint, going to the joint of 1B.
Okay, dito sa yung maliit na part dito kanina na nilagyan natin ng bone tool. So, click natin ulit yung joint, itong kabilang side or yung bilog. Left click, drag it, and makikita natin yung dulo or estimate lang natin, tsambahan natin yung dulo ng 1B. Ayan. Malalaman natin nakuha natin kapag lumabas or dumikit yung bone tool doon sa mismong lower part natin. Okay? So, selection tool tayo. Makita natin nagkaroon ng armature layer dito sa ating timeline. So, basically, kapag naka-selection tool tayo and we put the cursor doon sa mismong bone tool, nakita natin yung cursor ngayon ay meron ng bone na icon doon sa cursor. At pag pinagalaw natin yan, ayan na siya. Isang buo na siya. Okay? So, pwede natin siya pagalawin. Dito tayo sa taas. And then, pwede natin siyang i-bend. At ito rin sa baba, pwede natin i-bend. Okay? So, ito yung magiging first leg ng ating spider, yung ikakabit natin dito. Pero bago natin siya ilagay, so makikita natin pag ginalaw natin siya, ayan siya, gumagalaw na siya, or umiikot yung ng possible image natin, yan, 360 yan. So, gagawin natin, lalagyan lang natin ng constraint. So, saan natin makikita yung constraint? Dito mismo sa properties. So, bawat isang structure na buo natin dito, bawat isang armature, meron siyang sariling properties. So, ang gagawin natin, makikita natin itong bone tool na to. Umiikot yan, kaya niyang paikutin yung leg natin, 360. Ayan, makikita naman natin. Ang gagawin natin, set up lang natin ng ganyan. Kunyari, ganyan yung tsura ng ating bone tool. Ayan. Gusto natin hanggang dito lang yung galaw ng ating bone tool. Punta tayo sa properties niya. Selected dapat yung bone tool. Sa property, i-click natin yung constraint. Ayan. So, by default, ito ay naka-negative 45 minimum at 45 maximum. Pag na-click natin yung constraint, pwede natin i-check ngayon yung ating bone tool. Mapapansin natin ngayon, hindi na siya umiikot ng 360 degree. Ayan. So, ito namang isa, ayan, kaya pa rin niyang umikot. So, same lang din yung gagawin natin para hindi siya umikot totally sa 360. So, select natin yung bone tool. Again, may sarili siyang properties. Punta tayo sa constraint. Default ulit yan, negative 45. Minimum, maximum, 45 constraint. So, makita natin, pag naset natin, ayan na, hindi na siya umiikot. Okay? Ito rin, yan. So, iingat na lang tayo sa paggalaw natin yan. Kasi dahil wala yung bone tool, susunod yan sa kung saan gagalaw itong ating second bone tool. So, ang kailangan natin ngayon, ilipat natin siya dito sa katawan ng ating spider. So, paano natin siya ililipat? Highlight lang natin. Control key sa ating keyboard. At itapat natin yung cursor. Click left click. Yan. And then, ilalapit natin dito sa ating body ng spider. Pero bago natin yan gawin, kailangan natin muna siyang i-duplicate. Yung spider, meron siyang 8 legs. So, gagawin natin. Para hindi natin ulitin itong process na ginawa natin, i-duplicate natin ngayon.
So, para sa pag-duplicate, para hindi natin ulitin itong ginawa nating leg dito, so ang gagawin natin, sa selection tool tayo. Ayan. Dito sa armature, right-click lang natin at meron ditong duplicate layer. Pag-click natin yan, magkakaroon ng second armature. Press natin yung layer na yon or select natin yung layer na yon. And then press yung control key sa keyboard. Punta tayo dito sa leg. Left click tayo dito sa mouse and i-drag natin pababa. Or diretso natin doon sa ating body. Select. Okay? And then i-position na natin yan ngayon dyan. So halimbawa yan yung position niya. Now dito naman, halimbawa naman kasi may mga encounter din tayo sa Flash na walang duplicate layer. So paano natin to magagawa dito, no? So selected muna natin ito. Select muna natin, ilayo natin sa katawan. Ayan. So ang gagawin natin, kung walang duplicate layer yung Flash natin, ang gagawin natin dito sa ating armature, right click tayo, insert layer, balik tayo sa armature natin. Okay, ito yung kukopihin natin, so dito tayo pupunta. Ayan, sa armature 2, press Ctrl C, and then punta tayo dun sa layer number 7, press Ctrl V. So makikita natin ngayon, ito na yung ating duplicate layer. So control lang natin at igalaw natin or ilayo natin sa katawan. Ayan. Tapos, para ma-setup natin, control lang tayo, control key. Lagyan natin sa katawan. And then adjust na natin. So, tayo na lang yung mag-adjust ng paa kung paanong ayos natin para sa spider natin. So, ulitin natin ito para makagawa pa tayo ng iba pang leg ng ating spider. Okay, so duplicate layer na lang or duplicate layer na lang yung gagamitin ko dito. So, makikita natin kung ano yung naka-highlight na layer. Ayan, lumalabas yung structure natin. So, ang gagayahin natin ay ito. Or yung duplicate natin ay itong nakahiwalay sa katawan. Para ito, fixed na. Okay, so, right-click ulit. And duplicate layer. Control key. Set up natin doon sa katawan. And then, set up natin ito. Okay, adjust pa natin ang konti. Okay, ayan na. Ayan. So, meron pa tayong isa. So, duplicate natin ulit. So, ito yung duplicate natin. Ayan. Right click. And then, from there. Ayan. So, setup lang natin. So, pwede natin balikan itong ating mga armature dito. Yan, pwede natin i-rename para hindi tayo malito. Okay, so itong highlighted layer natin. So, selected siya. So, nagkaroon ng structure dito or lumabas yung armature niya dito. Double click lang natin ito. Pwede natin palitan ng right leg or R leg 1. And then, layo natin ito. Yung second, hanapin natin ito. So, ito siya. Baba natin dito. Ayan siya. So, ina-arrange lang natin yung layer, no? Dinadrag lang natin. So, this one, magiging R leg 2. Ito
naman, yung pangatlo. Ito siya, drag natin. Magiging R leg 3. And yung last natin, ayun siya sa dulo. So, magiging R leg 4. Okay? So, ang next naman natin lalagyan ay itong side na to. Yung left side ng ating spider. So, kaso lang ang problema natin, yung ginawa nating leg nandito sa right side, no? Naka right side yung ating leg. So, ang gagawin natin dyan, gagamit tayo ng free transform tool. So, make sure lang nakaselect siya dito sa ating layer. Ayan. Click natin yung free transform tool. Makikita natin, nagkaroon na ngayon ng markers or guide to transform our leg. So, simplihan lang natin. So, hanapin lang natin itong double head arrow na to and then i-drag lang natin papunta sa kabila. Okay? So, balik tayo sa selection tool. So, para magalaw natin ulit, control arrow, yan, para mapunta siya sa stage. Pwede natin i-set up ngayon. Ayusin lang natin. Dahil ito ay nakabaliktad kanina, make sure select lang natin itong constraint. Uncheck muna natin siya. Ayan. And then, ito ring pangalawa, uncheck muna natin para ma-set up natin. There you go. And then, pag naka-set up na tayo sa ganyan, click lang natin ulit yung ating first bone tool. Balik natin yung constraint. Makikita natin ngayon dahil binaliktad nga natin, ayan, mababago na po yung ating minimum at maximum degree. So, siya na po yung magiging default. Ganun din po ang gagawin natin dito sa kabilang bone tool. So, constraint din po natin. Set up lang natin yan. Okay, so hindi na siya nawawala kanina katulad nung una, no? So, ayan na. So, ang gagawin natin ngayon, ito ay i-duplicate din natin. Okay? So, right click, double click. Ayan. So, ito yon, control key. And then, i-set up natin dito sa katawan. Ayan. Tayo na mag-set up kung paano. Ayan. Paano mag-set up? Ayan. Nandiyan na siya. And then, ulitin natin. Armature ulit. Right click, duplicate layer. Control key. Yung pangalawa naman. Ayan. Pwede natin i-adjust. Oops, sorry. There you go. Ulitin natin ito. Duplicate natin ulit. Right click, duplicate, control key para maigalaw natin. This time, pag na-set up siya doon, adjust na natin. Pwede pa natin igalaw yan. And then, ito na yung huli, hindi natin i-duplicate. Control key. And then, select natin. Control key para gumalaw siya. And then, adjust na lang natin. Okay? So, ito yung spider natin. So, medyo mahaba yung kanyang leg, no? At katulad nung ginawa natin dito sa baba kanina, para hindi tayo malito, lagyan natin ng label yung layer or i-rename natin yung layer. So, para magawa natin to, click natin yung first leg sa taas. So, ito yon, baba natin. Selected naman siya, nagiging blue siya. Okay, so double click natin. So, this will be left leg 1. Ano ang pangalawa?
Ayan. So, meron na siyang leg, yung ating spider. So, control-enter natin. Makikita natin na buo na siya ngayon. So, ang gagawin natin, pagagalawin natin, or bibigyan natin ng movement yung bawat leg para mukhang gumagalaw naman siya. Okay? So, unahin natin yung right leg. So, unahin natin yung leg number 4, halimbawa on the 10th frame. Ayan, masaselect naman siya kagad. So, pwede natin select yan. And then, press F7. And then, press F6. Yan, F6 to copy yung previous content ng frame natin. So, ito siya. Ang gagawin natin, same pa rin ng location, pero i-move natin ito. Setup lang natin. So, galawin din natin syempre yung leg number 3. F6 ulit. Move lang natin. Gayahin lang natin. And then, there you go. Okay? So, makikita natin, pagdating dun sa 10th frame, ayan, gumalaw na sila. Okay? Ayan. So, parang awkward na sabay-sabay silang naglalakad. Subukan natin ayusin. Ayan. So, mag-drag tayo ng frame dito, F5. And then, yung sobra dito, burahin na lang natin para pantay pa rin siya. Okay? So, makikita natin yung galaw. Ayan. So, basically, ganyan din ang gagawin natin dito sa left leg natin. Halimbawa, pagkatapos gumalaw ng ating right leg sa 10th frame, siguro bandang gitna ng 10 and 15. Unahin natin yung 4th leg. Ayan. Press F6 tayo ulit. Forward din natin siguro. Tingnan natin lang itsura. Experiment tayo. Dito, forward natin ng konti para hindi naman sabay-sabay sa paggalaw. Okay. F6 ulit. Konting adjust din natin. And then, F6 ulit. Hindi natin alam kung saan papunta tong langgam natin, pero ayusin na lang natin. Okay? So, makikita natin yung galaw ng ating langgam. Okay? Control-enter natin. Makikita natin yan na nag-move sila. Okay? So, ulitin natin yung movement. This time, pabalik naman. Okay? So, halimbawa, nasa 25th tayo ulit. Unahin naman natin yung nasa baba siguro. Ayan. F6 ulit. This time, balik natin dito. Okay. Ibang side naman. So, F6 ulit. This time, ito. Medyo ayusin natin. Adjust natin ng konti. Okay. And next, F6 ulit. So, ganun lang yung gagawin natin. Adjust lang. Tingnan natin kung anong mangyayari sa movement ng ating spider. Tuloy lang natin to hanggang sa pati yung left leg malagyan natin ng movement. Tingnan natin mamaya anong itsura nito.
tingnan natin yung movement. Ayan. Okay. So, pwede natin ulit-ulitin yan hanggang makuha na natin yung bawat galaw. So, this time, minsan may movement syempre. Kunyari, nagpo-forward yung ating body. So, isasabay natin yung galaw ng katawan ng spider sa ating paa. So, ito, pwede natin tong i-hide na. And then, move natin yung body closer doon sa mga legs. So, pagdating dito, ayan, F6 natin. Tingnan natin kung paano natin mapapagalaw. Ayan, huwag natin naalisin yung paa sa katawan. And then, pagdating dito, F6 naman, ulit. Baba natin konti. Pagdating dito, F6 ulit. Taas natin. Not too high. And then dito, F6 ulit. Siguro, huwag lalayo yung paa sa katawan. And there, hindi natin nalaman ang itsura niyan. Pero tingnan natin ngayon. So, Control, Enter. Ayan. So, makita natin. Ayan, gumagalaw yung body, gumagalaw yung paa. This time, lagyan natin ng twin yung katawan para movement ng body natin ay medyo smooth. Makita nyo naman, no? Parang, ano lang, tumatalbog-talbog lang siya. So, dito, right-click natin. Classic twin. Ganun din dito. Ganun din dito. And then, yung isa. Okay? So, let's try. Ayan. So, nakikita natin, gumagalaw-galaw siya. Okay? So, kahit ito, tingnan natin, gumagalaw-galaw yan. Okay? So, kung masyadong marami yung ginawa nating frame, pwede naman natin yan highlight, right-click, and then remove frames. So, makikita natin, amiksi yung frame natin. Ayan siya. Pwede naman siyang ulit-ulitin. Meron tayo ditong loop. Okay. Adjust natin. And then, play natin. Ayan. Okay. So, stop natin. Baka mapagod yung gagamba. Ayan. Okay. So, meron na tayo ngayong bone tool. Pero hindi natin ginamit sa stickman katulad nung last video natin na may demonstration tayo. This time, ginamit naman natin siya sa spider. So, ibig sabihin, yung bone tool, pwede na talaga natin siyang magamit sa movement ng may mga pwedeng applyan ng armature. So, explore pa natin ang Adobe Flash at marami pa tayong mabubuo na animation gamit ang bone tool.